Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 41. Bakit ang layo mo sa akin? Lahat ng mga estudyanteng naiwan sa classroom ay nalito pag-alis ni Cyrus at Sheila. Ni isa sa kanila ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Pre, sa tingin mo may ginawang kasalanan si Cyrus kay Ma'am Sheila? Tanong ni Liam kay Ryan. Nag-aalala siya ngayon sa kung anong mangyayari sa kaibigan niya. Hindi ko alam. At saka isa pa, hindi naman siguro gagawin ni Cyrus yun. Naguguluhan ring sagot ni Ryan. Case kung nagkataon malaking gulo yun. Alam ni Liam na hindi dapat basta-basta ginagalit si Sheila dahil nga sa Rom or sa kanya kaya nag-aalala talaga siya kay Cyrus ngayon. Sa kabilang banda sina Kay, Faye, Diana at Jenny naman ay natutuwa. They can't wait for something bad happen to him right now. It would be good if he could be expelled from school directly. Sa kabilang dako naman diretso lang na naglalakad si Sheila papunta ng dorm niya kaya no choice si Cyrus kundi sundan lang ito. Nalilito siya kung anong balak ng babae at kung bakit kailangan pa nilang magpunta sa dorm niya. Pero enjoy din naman siya habang nakasunod sa likuran niya kasi pwede niyang titigan ang legs at puwet ni Sheila. Para sa kanya parang succubus ang katawan ng babae. Ma'am, ano pong meron? Mahinang tanong ni Cyrus pagkatapos ng nakakabinging katahimikan. You'll know later. Walang ekspresyong tugon ng babae. Pagkalipas ng ilang minuto sinundan ni Cyrus si Sheila sa dorm niya. Pagpasok umupo si Sheila sa kama niya at pinag-cruise ang kanyang mga binti. She slightly said to him, Cyrus, may ideya ka naman siguro kung bakit dinala kita dito. Natigilan si Cyrus pagkatapos ay sinabi, Ma'am, in-explain ko naman na po sa inyo nung nakaraan, wala nga po akong nakita nun. Hindi ito about doon, Sheila coldly said in return. Di ano po? Nalilitong tanong ni Cyrus. Sa tingin mo, may nawawala ba dito sa kwarto ko? Tanong ng dalaga. Ano po ang nawawala? Mas lalo pang nalito si Cyrus. Wala naman siyang ginalaw dito sa kwarto niya so paanong may mawawala dito? Ma'am, ano po yung nawala nyo? Tanong ng binata. Nagmamaang-maangan ka pa. Pagbalik ko hindi ba't nagtatago ka sa balcony? Tignan mong mabuti kung anong kulang doon. Walang emosyong sabi ni Sheila at saka itinuro ang balcony. Subconsciously napaulingon din si Cyrus at tinignan kung alin doon ang nawawala. Well, except sa mga nakasampay na underwear parang wala naman. Ma'am, may mamahaling bagay ba doon? Hindi siguradong tanong ni Cyrus. Sheila scoffed and said under her breath. Ano nagpapanggap ka pa rin? Ma'am, sabihin niyo na lang po sa akin ng diretso. Malamlam na tanong ng binata. Natigilan saglit si Sheila dahil sa blankong ekspresyon ni Cyrus pero pagkatapos ay sinabi niya. Cyrus, hindi mo talaga alam o nagmamaang-maangan ka lang? Hindi ko po talaga alam. Sigh. Nang makita niya na hindi talaga nang sisinungaling si Cyrus, huminga ng malalim si Sheila para i-adjust ang emosyon niya. Nang kumalma na siya ng unti, sinabi niya, nawawala ang ibang panty ko na nakasampay sa balcony. Walang ibang pumasok dito bukod sa iyo so sabihin mo sa akin, ninakaw mo ba mga underwear ko? Parang tinamaan ng kidlat si Cyrus pagkarinig niya ng sinabi niya. Hindi niya inaasahan na ang nawawala kay Sheila ay ang mga panty niya. At ang malala pa siya ang pinagbibintangan niyang nagnakaw ng mga ito. Kahit na na-excite siya ng todo pagkakita niya sa mga ito, hindi naman siya ganoon kamanyak para nakawin ang mga ito. Ma'am, pumasok na ako sa dorm mo pero wala ninakaw na kahit ano. Nagmamadaling paliwanag ng binata. West, sabihin mo sa akin kung sino ang kumuha nun ikaw lang naman ang pumasok dito. Malakas na sigaw ni Sheila. Bakas ang pinaghalong galit at pagkapahiya sa mapupungay niyang mga mata. Kahit na nagpunta nga ako dito, hindi ibig sabihin nun ay ako na ang nagnakaw. Kuminto sandali si Cyrus at pagkatapos ay mabilis na nagpatuloy. Oo nga pala, naalala ko. May nakita akong tao sa balcony mo kaya nagpunta ako doon. Kaso pagdating ko naman doon nakatakbo na siya. Hindi kaya yun ang nagnakaw ng mga panty mo. Kahit na alam niyang gawa niya lang ang bagay na iyon. Iyon na lang ang pwede niyang irason para hindi na sa'y paghinalaan pa. Impossible. Nandun pa ang mga yun nung umalis ka. Nalaman ko lang na nawawala yun pagbalik ko dito ng gabi. Direktang itinanggi ni Sheila ang pahayag ni Cyrus. Oh, since ikaw na rin po mismo ang nagsabi. Ma'am, nandun pa yung underwears mo nung umalis ako. Pag-alis ko lang bago ito nawala. So paano ka nakakasiguro na ako nga talaga ang may gawa nun? Nagmamadaling rason pa ng binata. Nagulat si Sheila sa sinabi niya. Pagkasandali mamulong siya, hindi kaya bumalik ka ulit para nakawin yun. Ma'am, if that's the case, hindi ba't parang lugi naman ako niyan? Ilang beses na akong nakapunta sa dorm mo. Kung gusto ko talagang nakawin ang mga underwear mo, bakit ngayon ko lang ginawa? He retorted in an unusual tone. Napatingin na lang si Sheila kay Cyrus.
May point naman siya. After all, kung plano niya nga talagang gawin iyon, he doesn't have to wait until this time to execute it. Sure ako na yung magnanakaw ang kumuha ng mga panty mo, ma'am. Siguro kukunin niya na yon, kaso pumasok ako kaya natakot siguro at tumakbo. Baka bumalik siya pag alis nating dalawa at pinitas na ang mga underwear mo. Agad na sabi ni Cyrus habang nakatingin sa dalaga. She squinted her eyes at him. No one knows what she's thinking now. Kinakabahan na din ng sobra si Cyrus ngayon. Hindi niya alam kung maniniwala si Sheila sa mga sinabi niya. Anyway, hindi talaga siya ang nagnakaw ng mga underwear niya. Siguro iba ang gumawa noon. Hindi talaga ikaw ang kumuha. Tanong ng dalaga pagkatapos niya mag-alinlangan saglit. Hindi po talaga. Mabilis na umiling si Cyrus. Well, I'll trust you for the time being. You'd better not let me find out that the P*** is you or else. She coldly said, Ma'am, don't worry, hindi po talaga ako yun. At saka bakit ko naman nanakawin yun? Confident na sabi ni Cyrus. Hindi mo ba alam kung bakit nanakawin ng isang lalaki ang panty ng isang babae? Nakangising sabi ni Sheila, naginat at nagpatuloy, don't ever think na wala akong idea sa kung paano nyo akong tignan mga boys tuwing class ko. Siguro nga pinag-uusapan nyo pa ako nagulat si Cyrus dahil sa sinabi niya. Nagdalawang isip siya, hindi alam kung paano sasagutin ang sinabi ni Sheila. Napangiti na lang si Sheila habang pinapanood ang reaksyon ni Cyrus. Inubad niya ang blazer niya kaya nakasuot na lang siya ng blouse. Oh, bakit ang layo mo sa akin? Umupo ka at magkwentuhan tayo. Bahagya niyang tinapik ang mattress sa tabi niya. Naestatwa si Cyrus sa kinatatayuan niya nang marinig niya ang sinabi ng dalaga. Mas lalo pa nga siyang naguluhan sa kung ano ang gagawin. Kabanata 42, ang balita tungkol sa hacker. In Sheila's dorm room. Oh, bakit nakatayo ka pa din dyan? Umupo ka na dali, nakangiting sabi ni Sheila kay Cyrus. Ano, sige lang po, tayo lang po ako. Cyrus replied resignedly. Ayaw niyang malaman kung ano ang gagawin sa kanya ni Sheila. Isang kilalang terror professor kaya pinili niya na lang na tumayo malayo sa kanya. Bahala ka, she gently nodded when she saw that he won't really come closer and then stretched so sinisterly. With her hand supporting her cheek, she asked him in a soft voice. Alam mo ba kung ano ang mga sinasabi ng mga classmates mong lalaki sa akin? Lahat po sila ay hanga sa kagandahan mo, sa kabaitan nyo sa amin at sa galing nyo sa pagtuturo. I don't want to hear that nonsense. Can you say something that I don't hear every day? Pag-interrupt ni Sheila sa sinasabi ni Cyrus. Ang hindi nyo pa naririnig, ma'am. Tinitigan sandali ni Cyrus ang babae sa harap niya at saka sinabi sa mahinang boses. Ma'am, alam nyo naman po siguro na unti lang ang mga kaibigan ko sa classroom kaya hindi ko po alam kung anong mga sinasabi nila sayo. Then how do you see me? Curious na tanong ni Sheila habang kinikisap ang mapungay niyang mga mata. Isang mabait at magandang babae. Mabilis na sagot ni Cyrus. Sa tingin mo maganda ako? Parang natutuwang tanong ni Sheila. Yes po, napakaganda at sexy. Bahagyang tumango ang binata. Then, do you get horny when you fantasize about me being naked? Patuloy na tanong ng dalaga habang nakatitig sa binata. Napanganga na lang si Cyrus dahil sa sinabi ng dalaga. Hindi niya alam kung ano ang balak ng teacher niya sa pagtatanong niya nito sa kanya. Yes, or no? Panghihimok na tanong pa ni Sheila. No, mabilis na iling niya. Sinungaling. Kitang-kita na sa mga mata mo. Bahagyang ngumiti si Sheila at saka nagpatuloy. Actually, if that's the case, hindi naman ako magagalit. Pero sana hindi mo na ninakaw ang underwear ko, diba? Ma'am, hindi ko nga po talaga ninakaw ang underwear mo. Sa sandaling ito, nababaliw na si Cyrus sa mga ginagawa ni Sheila kaya napasigaw ng malakas. Tinignan ng dalaga si Cyrus mula ulo hanggang paa. Originally, plano niyang lituhin ang lalaki para mahuli niya siya pero ngayon. Alam niya na hindi niya ito magagawa sa kanya kaya naisip niya na itigil na ito. Alright, I'll let you go today. Pwede ka nang umalis. Marahang kinaway ni Sheila ang kamay niya para paalisin na si Cyrus. Okay po, kuminga ng malalim si Cyrus nang makita niyang pinapaalis na nga talaga siya ng dalaga. Tumalikod na siya para lumabas na ng dorm. Siya nga pala, Cyrus, bukas na ang opening ng bar ng kaibigan ko. Huwag mong kalimutan pumunta dun para mag-part-time ha. Nagmamadaling paalala ni Sheila pagtalikod niya. Hindi ko po kakalimutan. Mahinang sagot ni Cyrus. Also, huwag mong ipagsasabi sa iba ang nangyari ngayon, kundi lagot ka sa akin. Patuloy pa ng babae. Opo, walang may ibang makakaalam. Walang magawang sagot ni Cyrus bago mabilis na lumabas. Naiwang nakaupo si Sheila sa kanyang kama, bahagyang nakapikit ang mga mata at malalim ang iniisip.
Nagpakawala ng malakas na buntong hininga si Cyrus pag-alis niya ng dorm. Ang kanyang kaba ay nawala at napalitan ng kaginhawaan. Kahit na nagbago na ang buhay niya dahil sa mana niya, ang hindi kailanman mababago ay ang pagka-nervyos niya sa tuwing nakakausap niya si Sheila. Hindi niya nga rin alam kung bakit ganoon ang nangyayari sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik na siya sa classroom nila. Ngayong oras tapos na ang klase kaya ang mga estudyante ay nag-uusap-usap na pagpasok niya. Nang makita ni Liam na nakabalik na si Cyrus, mabilis siyang tumakbo sa tabi niya at nag-aalala na tinanong siya. "Pre, bakit ka tinawag ni Ma'am Sheila?" "Wala, may pinagawa lang sa akin." Siyempre, hindi masabi ni Cyrus ang tunay na dahilan dahil baka mapatay siya ni Sheila kapag nalaman niyang pinagsabi niya. Alam pareho ni Liam at Ryan na madalas tawagin ng advisor nila si Cyrus para magpatulong kaya hindi sila nagduda sa sinabi niya. "Kapala pre, may gagawin ka mamaya?" Biglang tanong ni Liam. "Wala naman, anong meron?" Tanong pabalik ni Cyrus. "Kung wala kang gagawin, punta tayo mamaya sa bar para uminom." Sagot ni Liam at binigyan ng ngiting aso si Cyrus. Uminom. Nalilitong ulit ni Cyrus. Hindi pa siya kailanman nakapunta sa bar kasi wala pa siyang pera noon. Pero ngayon ewan na lang kung anong nangyari kay Liam at niyaya niya siya. "Oo, hindi ba't kakabreak nyo lang ni Faye? Napapansin ko kasi na wala ka sa mood nitong mga nakaraang araw kaya pinakiusapan ko si Jade na tawagin ang mga roommates niya at sumama sa atin. Let's drink and have some fun with them." Nakangiting paliwanag ni Liam. Ang Jade na tinutukoy ng binata ay ang babaeng nililigawan niya, si Jade Bautista. Hindi lang siguro si Cyrus kung ano na nga ba ang status ng relasyon nilang dalawa. Ayaw ko pumunta ng bar eh. Kayo na lang muna kaya?" Pagtanggi ni Cyrus pagkatapos niya mag-alinlangan. "Hindi pwede, pre, nasabi ko na kay Jade eh. 3 silang babae sa dorm nila, sakto kasi 3 tayo. Tapos nasabi niya rin na may magandang babae sa kwarto nila. Pichelle Ortiz daw ang pangalan. Tulungan kitang makipag-usap sa kanya. Malay mo, baka maging kayo." Sobrang excited na sabi ni Liam. Dahil sa excited na ekspresyon ng kaibigan, napasabi na lang si Cyrus ng "Eddie, sige, sasama ako ngayon. Pero sa tingin ko hindi ako magugustuhan nun." "Paano mo naman nasabi na hindi ka nga niya magugustuhan?" Umiti si Liam na labas ang ngipin. Kumuha siya ng 10,000 pesos sa wallet niya at iniabot ito kay Cyrus. Nagulat naman si Cyrus pagkakita niya sa perang inaabot sa kanya. Nalilito siyang nagtanong, "Bakit mo ako binibigyan ng pera? Gusto ng mga babae ngayon ng mga mayayamang lalaki. Ikaw ang magbayad mamaya. Kapag nakita nila na may pera ka, tiyak may in love sila sa'yo." Nakangising paliwanag ng kaibigan niya. Naging emosyonal si Cyrus habang nakatitig sa inaabot niyang pera. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, hindi na siya nagsalita pa at kinuha na lang ito. "Tol, naalala mo yung rich kid sa SF Live?" Sa sandaling ito, ang classmate nilang lalaki na nakaupo sa unahan ni Liam ay humarap sa kanila at nagtanong. Napatingin si Cyrus sa lalaki. Siya si Carlo Fernandez, kilalang chismoso ng klase. Basically, alam niya ang mga chismis sa school. Siya rin ang nagsabi na may sumusuporta kay Sheila. Kahit na madalas kwentong barbero lang ang sinasabi niya, may iba pa rin naman siyang sinasabi na totoo. Kaya kahit papaano, pinapakinggan pa rin siya ng mga kaklase nila. Tanda ko pa. Bakit, anong meron? Bahagyang tumango si Liam sa tanong ni Carlo. "Kilala ko na kung sino si The Past Is Over." Umiti ng misteryoso si Carlo. Ang ibang mga kaklase nilang nakarinig sa sinabi ng lalaki at pinalibutan siya kaagad. "Carlo, sino si The Past Is Over?" Tanong ng isa nilang babaeng kaklase. "Sasabihin ko sa inyo ha. Si The Past Is Over ay isang kilalang anak ng mayaman na nag-aaral dito rin sa school natin. 3rd year na siya, hindi ko lang alam kung anong pangalan niya. Pero rinig ko sa mga 3rd years na magbo-book daw siya ng motel room kasama ni Roxanne Cruz yung streamer tapos ipopost niya daw ang video sa forum ng school natin." Nakangising sabi ni Carlo. Si Cyrus naman ay natigilan sa kinatatayuan niya. Kung totoo nga ang sinabi ng kaklase niya, di totoo din ang hinala niya dati. Kainak siguro ng taong iyon ang account niya para lokohin si Roxanne. Kabanata 43. The Arrogant Jade Bautista. "Carlo, totoo ba yung sinasabi mo?" "Oo nga, 3rd year student ba talaga siya? Bakit hindi man lang namin alam na may ganyang rich kid pala sa school natin?" Lahat ng mga nakarinig na estudyante ay sabay-sabay na nagpakita ng kanilang pagkalito. Feeling nila na kahit anak nga ito na mayaman, hindi naman ito basta-basta makapaglabas ng ganoon kalaking halaga ng pera, di ba? And just to give rewards to a live streamer, no less. Hindi nyo siguro alam na ang unreachable ng identity niya, nakangiting sagot ni Carlo. "Oo nga, siguradong kakaiba talaga yung taong yun kung kaya niyang gumastos ng milyon ng basta-basta." Nakangiti ring sabi ni Liam.
Siguro para sa atin ang laking halaga na ng ilang milyon pero baka para sa kanya baon lang niya kada buwan. Siguro katuwaan lang tong ginagawa niya at kapag nagsawa na siya maghahanap na naman siya ng ibang paglalaroan. Anyway parang golden signage na ang username niya sa SF Live. Magsabi lang siya kusa nang lalapit sa kanya ang mga babae. Patuloy pere ni Carlo habang pinapanood ang mga nakapalibot sa kanya. Case kung pwede lang sana na magkagusto sa akin yang the past is over na yan hindi na siguro ako magkakaroon ng financial problem sa buong buhay ko. Sa sandaling ito may kaklase silang babae na napabuntong hininga na lang ng mahina. Hindi na may pinta ang mukha ngayon ni Cyrus. Kung totoo nga ang sinabi ni Carlo then ang taong nagpapanggap na siya ay hindi lang balak lokohin si Roxanne. Plano niya ding gawin iyon sa iba pang female live streamer. Carlo, alam mo ba kung anong pangalan niya? Nang tinanong ito ni Cyrus walang makikitang ekspresyon sa mukha niya. Hindi ko nga alam. Bakit? Naubos na ang pera mo sa paglibre mo sa amin nung nakaraan. Gusto mo din ba na suportahan kanya? Pero mga babae gusto niya hindi lalaki. Nakangising sagot ni Carlo. Ha. Nagtawanan ng ibang mga estudyante dahil sa sinabi niyang ito. Kahit na nagbago ng unti ang pananaw nila kay Cyrus dahil sa paglibre niya sa kanila sa Grand Clear Hotel. Hindi pa rin noon mababago ang malaking porsyento ng pagtingin nila sa kanya na isa lang siyang hamak na dukha. Itong napakatagal na impresyon nila sa kanya ay hindi basta-basta mababago sa isang kainan lang. Na-disappoint naman si Cyrus sa sagot ng lalaki. Gusto niya sana malaman ang nanghack ng account niya para mapaimbestigahan niya kay Tom. In this way, maibabalik sa kanya ang account niya at hindi na malokoko pa sina Roxanne at ang iba pang mga babae. Pero hindi alam ni Carlo ang pangalan eh. Kung ang pagbabasehan niya lang ay ang impormasyon na estudyante ng school ang taong iyon. Mahirap siyang hanapin. Pagkatapos nilang tawanan si Cyrus, ang mga estudyante ay nagpatuloy sa pag-uusap tungkol kay The Past is Over. Pero hindi naman magamit ni Cyrus ang impormasyong sinasabi nila kasi puro useless naman ang mga ito. Naturally, walang may nakapansin na nag-iba ang ekspresyon ni Cyrus. Nang magbigay siya ng rewards kay Roxanne, hindi niya inisip na baka ma-hack ang account niya kasi para sa kanya hindi naman ito importante. Pero ngayon nang marinig niya ang mga sinabi ni Carlo na-realize niya na pwedeng lumaki ang problemang ito. Kahit na hindi na mga live streamers tulad ni na Roxanne ang pantirya ng hacker, pwede niya naman ito gawin sa mga walang kamalay-malay na mga babae. Kahit karamihan sa mga babae na nag-stream sa SF Live ay ginagawa ito dahil gusto lang nila o di kaya ay hobby lang nila ito. Ang iba sa kanila ay nagla-live para kumita ng pera. Sa paningin ng mga ganitong babae, isang kumikinang na ginto ang account niyang ito. If his impostor just utter a word to them, they will certainly and unscrupulously do whatever the impostor wants them to do. Hindi ko ini-expect na magkakaroon ng ganitong problema dahil lang sa isang account. Napabuntong hininga na lang si Cyrus pagkatapos niyang maupo ulit. Nag-iisip siya ngayon kung paano reresolbahin ang problemang ito. Ring ring. Sa sandaling ito tumunog na ang bell na naghuhudyat ng klase. Ang mga estudyante na nakapalibot kina Liam ay bumalik na sa kanilang mga upuan para hintayin pumasok ang susunod na teacher. Napansin siguro ni Liam na parang may kakaiba kay Cyrus kaya tinanong niya ito. Pre, bakit ganyan mukha mo? Masama ba mood mo kasi pinagtawanan ka nila? Hindi. Marahang umiling si Cyrus at walang balak na magpaliwanag pa sa kaibigan. Alam niya kasi na kahit sabihin niya ang iniisip niya sa kanya tiyak hindi niya siya paniniwalaan. Maya-maya pumasok na ang susunod nilang teacher at nagsimula na ang klase. Napuyat kagabi si Cyrus kakaisip kung paano maibalik sa kanya ang account niya. Sinamahan pa naman ang subject nila ngayon. Kaya naman pagkalipas ng ilang minuto nakatulog siya sa lamesa niya. Nang nagising siya, uwian na nila. Pre, tumayo ka na dyan, pupunta na tayo sa bar. Naghihintay na sa atin sina Jade sa labas ng school. Marahang niyugyug ni Liam ang braso ni Cyrus para gisingin ito. Sige, iminulat ni Cyrus ang kanyang mga mata at sinundan sina Liam at Ryan palabas ng classroom. Pre, kunwari treat mo kami sa bar ha. Huwag mong palampasin ang pagkakataon na magpakitang gilas sa mga girls. Binigay ko na sayo ang pera diba? Gastusin mo lang yon. Pulong ni Liam kay Cyrus habang naglalakad sila palabas ng school. Okay sige, tumango na lang ng bahagya ang binata at hindi na nagsalita pa. Basta galingan mo lang tol, sigurado hindi ka magkakaproblema sa mga roommates ni Jade. Hindi naman sila nag-aaral dito sa school eh. So baka hindi nila alam ang tungkol sayo. Sabi ni Ryan habang nakatingin kay Cyrus. Gogo, pre, what are you trying to say? Napasigaw ng bahagya si Liam. Nothing. Medyo nahihiyang sagot naman ni Ryan. Ano naman kung alam nila ang sitwasyon ni Cyrus? Bukod sa pagiging mahirap, wala naman na siyang ibang problema diba?
At isa pa, hindi naman siya panghabang buhay na mahirap. Agitated na sabi ni Liam. Wala naman akong ibig sabihin nun. Chill ka lang, okay? Na-realize siguro ni Ryan na sumobra siya sa pagsabi niya noon kaya agad siyang nagpaliwanag. Huwag mo nang ulitin to, okay? Tayong dalawa na nga lang ang kaibigan ni Cyrus eh. Kung ganyan pala ang tingin mo sa kanya, then paano na ang iba? Napakaseryosong sabi ni Liam. Pre, okay lang, nagbibiro lang naman si Ryan. Hindi ko naman to sineryoso. Mas lalo pang ang naantig ang puso ni Cyrus dahil sa mga sinabi ni Liam pero alam niya din na nag-aalala lang si Ryan sa kanya kaya sinabi niya ang mga iyon. Wala siyang balak na masama. Oo, nagbibiro lang ako. Cyrus, pre, pasensya ka na talaga. Mabilis naman nasagot ni Ryan. Tinignan silang dalawa ni Liam at saka nagpatuloy sa paglalakad palabas ng school nang walang sinasabi. Makalipas ang ilang minuto nakalabas na silang tatlo sa gate. Liam. Matapos makita si Liam, may isang babae na nakasuot ng puting dress ang nakangiting sumigaw at tinawag ang pangalan niya. Tinignan ni Cyrus ang babae at nakita na si Jade pala ito, ang nililigawan ng kaibigan niya. Hindi lang siya sigurado kung silang dalawa na ba o hindi pa. Jade only has an average look pero dahil puro branded ang mga sinisuot niyang mga damit at accessories, nagmumukha siyang maganda. Magkaklase sina Jade at Liam sa high school. Siya ay kasalukuyang nag-aaral sa Laguna Conservatory of Music. Kapag wala siyang klase, pumupunta siya sa school nila para makipagkita kay Liam kaya ilang beses na niyang nakikita si Cyrus. Sa totoo lang, hindi maganda ang impression ni Cyrus sa babaeng ito. Alam niya kasi na pumupunta lang siya sa school nila para manghingi ng pera kay Liam every end of the month. Kapag nabigyan na siya ng pera, mahirap na siyang makontak ng kaibigan niya. Sa madaling salita, feeling ni Cyrus na ginagawang piggy bank lang ni Jade si Liam. Sina Cyrus at Ryan kitang-kita na ganito nga ang ginagawa sa kanya ng dalaga pero si Liam hindi. Nahihiya naman silang dalawa na i-point out ito kaya hinahayaan na lang nila siya. Oh, Jade, buti nakarating ka. Masayang bati ni Liam nang makita niya ang babae. Bakit ang tagal niyong lumabas? 30 minutes na kaya akong naghihintay dito. Masungit na sabi ni Jade habang nakapout ang lips niya. Lumabas kami kaagad pagkatapos ng klase. Mabilis na paliwanag ni Liam, nag-aalala na baka magalit ang dalaga. Well, since dahil sa klase mo naman yun, hindi na kita aawayin. Malumanay na sagot ni Jade pagkatapos ay nagpatuloy, tara na sa bar, sigurado anden na sila. Huwag mo silang paghintayin ng matagal. Okay. Tumango si Liam at naglakad na sila papunta sa bar malapit sa school. Pero hindi pa sila nakakadalawang hakbang nang biglang tumigil si Jade at nandidiri na tinignan si Cyrus. Liam, bakit sinusundan pa rin tayo ng basurerong ito? Paalisin mo na siya dali. What if makita siya ng mga kasama ko mamaya? Ayaw kong malaman nila na may kakilala akong namumulot ng basura. Napatigil si Liam dahil sa sinabi ni Jade at biglang namula ang mukha dahil sa hiya. Kabanata 44. Part on Bad Terms. Parang sinampal ang tatlong lalaki dahil bigla na lang namula ang mga pisngi nila. Nakaramdam sila ng lubos na pagkapahiya dahil sa sinabi ni Jade. Bakit ganyan ka magsalita, Jade? Nanlalaki ang mga mata ni Ryan nang sinigawan niya ang dalaga. May mali ba sa sinabi ko? Hindi ba't basurero lang naman talaga ang taong ta? Gusto kong si Liam lang ang kasama ko kapag ipinakilala ko siya sa mga friends ko. Masama ba yun? Masungit na sagot ni Jade. Hindi agad nakasagot si Ryan. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, hinawakan niya si Cyrus at sinabi sa mahinang boses, pre, umalis na lang tayo. Sige, wala naman talaga sa mood si Cyrus pumunta ng bar kaya ayaw niya na ring magtagal pa dito ngayon na itinatakwil na siya ni Jade. Mga tol, wait lang. Agad na pinigilan ni Liam si Cyrus nang tumalikod na ang binata. Siya ang may gusto na magpunta sila ng bar kasi gusto niyang hanapan ng girlfriend si Cyrus. Useless naman kapag umalis siya, hindi ba? Pre, narinig mo ba ang sinabi ni Jade? Iniinsulto na niya si Cyrus tapos gusto mo pa ring sumama kami sa inyo. Sigaw ni Ryan kay Liam dahil hindi siya makapaniwala na pinipigilan sila ng kaibigan nila na umalis. Napabuntong hininga ng mahina si Liam at medyo nagsusumamong sinabi, huwag nyo na lang siyang pansinin please, wala naman siyang masamang ibig sabihin. Please, sama na lang kayo at least for my sake. Nag-alinlangan ng ilang segundo si Ryan habang nakatingin kay Liam. Dahil ang kaibigan nila ang nag-aya sa kanila mag-inom, kailangan nilang pumunta. Liam, ano ba? Basurero ang taong yan, hindi ba? Bakit mo siya sinasama? Hindi ka ba nahihiya? Sa sandaling ito, biglang nagsalita ng malakas si Jade habang nakahalukip-kap ang mga braso. Jade, pwede bang tumahimik ka na lang? Naiirita na sigaw ni Liam. Pagkatapos ay nilapitan niya ang dalaga at hinayla ito. Sumama ka sa akin, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba yun?
Sinasabi ko sa'yo hindi ako pupunta ng bar kapag sinama mo ang basurerong yun. What if makita siya ng mga friends ko? Siguradong pagtatawanan nila ako, tabag sa loob na sabi ng dalaga. Si Cyrus ang nag-aya sa atin mag-bar kung hindi siya sasama sino ang magbabayad. Konsumido na tanong ni Liam. Ano siya ang nag-aya? Labis na gulat ni Jade nang marinig niya ang sinabi ni Liam. Nagtataka siyang nagtanong hindi ba mahirap lang siya? May pera ba siyang pambayad? At saka nga pala sabi mo ay reto mo ang friend ko sa friend mo. Don't tell me siya yung friend na tinutukoy mo. Oo siya nga, tumango si Liam. Nababaliw ka na ba? Namumulot lang naman yan ng basura ah. Paano siya magugustuhan ng kaibigan ko? Bilisin mo at paalisin na siya para hindi na siya mapahiya pa okay. Mas lalo pang tumaas ang boses ni Jade nang malaman niya na si Cyrus pala ang ipapakilala sa kaibigan niya. Dahil sa lakas ng boses niya lahat ng mga dumadaan na estudyante ay napapalingon sa kanila. Wala ring pakialam si Jade kung masaktan man si Cyrus kapag narinig nito ang mga sinabi niya. Pwede bang hinaan mo ang boses mo? Best friend ko si Cyrus at gusto ko lang siyang i-comfort kasi broken-hearted siya ngayon. Anong masama doon? Liam hissed. Bakit ka ba nakikipagkaibigan sa dukhang tulad niya? Naguguluhan na tanong ni Jade. Sumosobra ka na Jade ah. Sa sandaling ito hindi na nakapagtimpi pa si Ryan at inis na sinigawan ang dalaga. Anong sumosobra? Did I lie though? Anyway, I don't care. Kung talagang ipipilit niyo na isama ang lalaking yan hindi na ako pupunta ng bar. I won't introduce my roommate to him. Jade replied haughtily. Pre, sige na kayo na lang ang pumunta. Uuwi na lang ako. Sa wakas ay nagsalita na si Cyrus na kanina pa nakatayo sa gilid. Paul, sandali huwag ka munang umalis. Nagmamadaling pinigilan ni Liam si Cyrus pagkatapos ay walang ekspresyon na sinabi sa dalaga. Jade kung ayaw mong isama namin si Cyrus sa bar pwede ka nang umuwi. Ilang segundong na estatwa si Jade sa kinatatayuan niya pagkatapos marinig ang sinabi ng binata. Napanganga rin siya at nanlaki ang mga mata dahil sa gulat. What did you just say? Hindi makapaniwala na tanong ni Jade. I said, kung ayaw mo talagang isama si Cyrus makakaalis ka na. Putal siya naman ang nagyayang uminom hindi ako sasama kapag wala siya. Nagngingit-ngit na ulit ni Liam. Are you really out of your mind? Tinataboy mo ako dahil lang sa isang basurero. She gasped in total disbelief. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo Jade? Best friend ko siya hindi basurero lang. Oo gusto nga kita pero hindi ibig sabihin nun ay pwede mo nang pahiyain at insultohin ang mga kaibigan ko. If you think it's such a shameful thing to be seen with us, then you can go. Si Liam na kanina pa nagtitimpi ay hindi na mapigilan ang sarili at binulyawan si Jade. You're really driving me away. Fine, I'll leave. Sigaw ni Jade saka tumalikod at umalis. Nang umalis na talaga ang dalaga at nakaramdam ng panghihinayang si Cyrus para sa kaibigan. Nilapitan niya si Liam at mahinang sinabi pre hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Wala talaga akong balak pumunta ng bar. Isa pa kahit pumunta man ako hindi rin naman ako magugustuhan ng ipapakilala niya eh. Kabulin mo na si Jade at pigilan siya. Hayaan mo siya sumosobra na kasi talaga siya eh. Pabulong naman na sagot ni Liam. Nanatiling nakatayo si Cyrus sa kinatatayuan niya hindi alam kung ano ang isasagot. Walang may nagakala na magiging ganito ang kalalabasan ng mga pangyayari. Forget it, hindi na ako pupunta sa bar mga pret kayo na lang. Enjoy kayo. Ang nasa isip lang ngayon ni Cyrus ay ang pakikipagkita ni Roxanne sa nagnakaw ng account niya. Ang pag-alis ni Jade ay nagbigay ng dahilan sa kanya para hindi na tumuloy pa sa bar kaya pagkatapos niyang magsalita, tumalikod na siya para umalis. Ano naman kung wala siya? Napakarami pang babae sa bar. Papakilala kita sa iba sa kanila. Mabilis na pidgel ni Ryan kay Cyrus. Sa kabilang banda naman hindi pa tuluyang nakakalayo si Jade nang biglang tumunog ang cellphone niya. Saglit nag-alinlangan bago niya. Kinuha ang cellphone at pinindot ang accept button. Paunang bungad niya, "Bae, bakit? Bae, asan ka na? Nandito na kami sa bar. Di ba sabi mo may ipapakilala ka sa aming pogi? Bakit hindi pa kayo dumadating?" Nakangiting sagot ng dalaga sa kabilang linya. Anong pogi? Baka kamo basurero. Paano may in love si Mitch dun? Naiinis na sagot ni Jade sa roommates niya. Kabanata 45 Know Where You Belong. Basurero. Ano? Naguguluhan na tanong ni Lily, ang roommate ni Jade. Wala. Cancelled na ang plano natin ngayon umuwi na tayo. Irritable na sabi ng dalaga dahil galit pa rin siya sa sinabi ni Liam sa kanya. What? Hindi na tayo tuloy. Pulalas ng dalaga sa kabilang linya. Pagkatapos ay, nagpatuloy siya, are you kidding? Nag-open na kami ng booth ni Mitch at nag-order na rin kami ng mga drinks.
Kung hindi natuloy, then sino ang magbabayad? Pito, nag-order na kayo. Natataranta na ulit ni Jade. Hindi ba't pina-order mo na kami? Sabi mo rin ang magbabayad ay yung mayaman mong manliligaw. Really said in a helpless tone. Dahil gusto niyang ipagyabang sa mga roommate niya na may mayaman nga siyang manliligaw, sinabi ni Jade iyon sa kanila. Ang hindi niya lang inaasahan ay ang pagpapaalis sa kanya ni Liam dahil kay Cyrus. Ngayon walang may magbabayad sa bill nila. Bali ilan na na-order nyo? Tanong ni Jade. Hindi naman ganon karami, may minimum charge na 15,000 pesos sa booth na pinili namin So mga nasa 15,000 mabagal na sagot. Really, hindi agad nakaimik si Jade nang marinig niya ang sagot ng kaibigan sa isip niya kung hindi naman ganoon karami ang in-order nila, siya na lang ang magbabayad. Unexpectedly, nakagastos agad sila ng higit 15,000 pesos. Mga nasa 5,000 pesos lang ang dala niya na pera ngayon. Kulang na pambayad sa bill. B, nagjo-joke ka lang diba? Pabulong na, tanong ni Lily nang hindi agad nagsalita ang kausap. Maghintay lang kayo dyan, may ipapakilala ako sa inyo. Pabulong din na sagot ni Jade at saka in-end ang tawag. Nang tinago niya na ulit ang cellphone niya, tumingon siya sa kinatatayuan ni na Cyrus. Pagkatapos niyang magdalawang isip, wala siyang nagawa kundi bumalik. Nasa bar na ngayon ang dalawang roommate niya. Kapag nagpunta siya doon at walang may ipinakilala sa kanila, mapapahiya siya ng todo, kaya kahit na nandidiri siya kay Cyrus, wala siyang ibang pagpipilian kung hindi isama ang lalaki sa bar. Oh, bakit bumalik ka pa? Bahagyang naguguluhan na tanong ni Liam nang makita niyang naglalakad pabalik sa pwesto nila ang dalaga. Pumapayag na akong isama tong lalaking to sa bar. Pero na, tabag sa kalooban na sabi ni Jade. Natigilan si Liam nang marinig niya ang sinabi ng dalaga at pagkatapos ay ngumiti at sinabing, Jade, sabi ko na nga ba mabait ka, pumayag lang ako kasi kaibigan mo siya. If not, hindi ako papayag na isama ang tulad niya. Nakanguso na sagot ni Jade habang tinitingnan mula ulo hanggang paa si Cyrus. Akala ni Liam nagbago na ang pananaw ng dalaga, kaya tuwang-tuwa na sinabi niya sa dalawang kaibigan. Nice, pero na, siguro hindi naintindihan ni Liam kung ano ang ibig sabihin ng dalaga, pero sina Ryan at Cyrus ay agad itong naintindihan. Alam nila na may ibang dahilan ang babae kung bakit bigla na lang nagbago ang isip niya. Nilapitan ni Ryan si Jade at sinabi, ano yan? Kailangan pa ng permiso mo para makasama si Cyrus. Sino ka ba sa tingin mo, ha? What are you trying to say? Sigaw ni Jade. Sasama kaming dalawa pero may kondisyon ako. Mabagal na sabi ni Ryan. Ano yun? Nakakunot noon na tanong ng dalaga. Libre mo kaming tatlo. Kapag hindi kami sasama. Alam ni Ryan na nagbago ang isip ni Jade kasi walang may magbabayad ng bills nila. He will take this opportunity to teach her a lesson. Ang dalaga naman ay natigilan nang marinig niya ang kondisyon ng binata, na mula ang pisngi niya dahil sa hiya. Aren't you going too far? She's a girl, saan siya kukuha ng pera pambayad? At isa pa, saan ka nakakita na babae ang gumagastos kapag may lakad? Para kay Liam, ang pagpayag ni Jade para isama nila si Cyrus ay pagbibigay na ng kahihiyan sa kanya. Hindi na kailangan pa ni Ryan na pahirapan ng dalaga. Hindi ba pwedeng manglibre ang mga babae? Lahat tayo gumagastos kapag may gala tayo, pero itong si Jade, ni Singkong Duleng, hindi siya naglalabas. Anong masama kung siya naman ang gumastos ngayon? Sagot naman ni Ryan, wala siyang pakialam kung magmukha man siyang bastos ngayon. Dahil magkaibigan sila ni Liam, madalas silang gumala at kumain sa labas. Dahil may kaya naman ang pamilya nila at nililigawan ni Liam si Jade, sa isip ni Ryan, okay lang kung gagastos siya. Pero ngayon hindi na komportable si Ryan sa nangyayari. Bakit ba ang hirap mong pakiusapan? Naiinis na sigaw ng dalaga. Hindi ako mahirap pakiusapan. Since gusto mo kaming sumama, edi ipakita mo na sincere ka. Napakapangit ng ugali mo kanina, masama ba kung sabihin ko na bumawi ka at ilibre kami? Kung wala ka namang pera, mag-sorry ka na lang kay Cyrus at tapos na ang bagay na to. Madiin na sabi ni Ryan kasi desidido talaga siya na bigyan ng leksyon ng dalaga ngayon. Napanganga na lang si Jade habang nakatingin sa binata, hindi alam kung ano ang isasagot. Ayaw niyang humingi ng tawad sa isang tulad ni Cyrus, pero hindi naman sapat ang pera niya para ilibre sila. Kaya ngayon hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Libre ko na lang kayo ngayon. Hindi naman siguro sinasadya ni Jade ang mga sinabi niya kanina, kaya
Kalimutan na lang natin yun. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Cyrus. Gulat na napatingin si Jade kay Cyrus. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya ng binata ngayon. Ang totoo niyan, ayaw na ng binata na mag-aksaya. Panang oras dito, he wants to quickly finish drinking with his friends so he can go home and check on Roxanne. Dahil nagsalita na ang kaibigan niya, nahiya na si Ryan na magpumilit pa kaya sumunod na lang siyang paglakad. Si Liam naman ay nagpapasalamat sa ginawa ni Cyrus. Kung sakaling nagpatuloy pa ang sagutan nina Jade, magiging awkward kung tatayo siyang mediator. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa Sunset Bar malapit sa school. Bagong tayo lang ang bar na ito kaya bagong-bago pa ang mapa decoration sa loob. Dahil na rin sa unique atmosphere, madalas dito pumupunta ang mga estudyante ng university. Nang papasok pa lang sila ng bar at habang hindi nakatingin ang dalawa pa nilang kasama, biglang sinabi ni Jade kay Cyrus, "After you meet my friends, don't you ever say that you're a garbage collector, you hear me?" Ayaw kong malaman nila na may kilala akong mga tulad mo. Naintindihan mo ba ako? Napakayabang na sabi ng dalaga na para bang nakalimutan na niya agad na tinulungan siya ng binata. Gets cool. Walang gana na sagot naman ni Cyrus. At isa pa nga pala, huwag ka nang umasa na magugustuhan ka ng kaibigan ko. Imposible yung mangyari. Nowhere you belong. Pagpapatuloy pa ng dalaga, napatigil si Cyrus sa paglalakad at walang ekspresyon na sinabi, kung hindi lang para kay Liam. Hindi ako pupunta dito para makipagkita sa kaibigan mo. May fiancé ako kaya hindi ako interesado sa kaibigan mo kaya wala kang dapat ipag-alala. May fiancé ka, paano mo nasasabi yan? Sinong magkakagusto sa'yo? Nakaismid na tanong ng dalaga habang tinitingnan ang binata. Hindi naman napinansin ni Cyrus si Jade at naglakad na lang papasok sa bar. Dahil naunang pumasok sa bar sina Liam at Ryan, hindi nila narinig ang usapan nilang dalawa. Kabanata 46, Jade's Bestie. Sunod-sunod na pumasok sa bar sina Cyrus, Liam, Ryan at Jade. Kahit na pasado alas 6 pa lang ng gabi, puno na ng tao ang bar. Karamihan sa kanila ay mga estudyante ng Laguna University. Ang mga babae at lalaki sa dance floor ay sabay-sabay na umiindayog sa tunog dahilan kung bakit parang nag-iinit ang buong bar. Taang unang beses na nakapunta si Cyrus sa bar, kaya nabigla siya sa eksena sa loob pagpasok niya. Hindi napigilan ni Jade ang pag-irap nang makita niya ang gulat sa mukha ni Cyrus. Dahil nasa tabi lang, tila sina Liam at Ryan, hindi na siya nagsalita pa para insultuhan ang binata. "Bay, dito." Sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, may babaeng kumaway kay Jade. Meron siyang makapal na makeup. Sa mukha, may malaking hikaw sa tenga at nakasuot ng low-cut t-shirt, short shorts, black stockings, at black high heel shoes. Kung titingnan mong mabuti, kahit na nakasuot ng sexy at kaakit-akit na damit ang babae, made-describe as ordinary lang ang mukha niya. Kahit na hindi siya ganun kaganda compared kay Jade, napakaganda naman ang figure niya. Makinis at balingkinita ng mga kita niya at may kalakihan ang hinaharap niya, mas malaki kaysa sa average female college student. "Papunta na ako dyan." Lumangon si Jade kina Liam at sinabi, "Yan yung roommate at best friend ko, si Lily Mendoza." "Tara na, sige." Mabilis na tumango si Liam. Tiningnan ng dalaga si Cyrus at mahinang sinabi, "Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo kanina." "Oo na, ang dami pang dada." Nakasimangot na sagot ni Liam sa dalaga. "Wala naman akong ibig sabihin. Di ba gusto mong ipakilala si Cyrus sa kaibigan ko? Kapag nalaman nun na besurero lang siya, aalis agad yun. Nire-remind ko lang naman siya." Paliwanag ng dalaga bago siya tumakbo. Kung saan naroroon ang mga sofa, agad naman na sumunod ang tatlo kung saan nag-reserve si Lily ng sofa at saka nagpakilala. Even if Lily is just an average looking girl, she's still alluring and hot, so she doesn't run out of boyfriends. Alam niya na matagal nang may gusto si Liam kay Jade, kaya pas siya sa binata. Si Ryan naman ay galing sa middle-income family, kaso dahil hindi siya ganon kagwapuhan, hindi rin siya interesado sa kanya. Guwapo naman si Cyrus, pero dahil sa suot niyang damit, na-turn off siya sa kanya. Ang akala ni Lily, ang ipapakilala sa kanila ni Jade ay mga mayaman na lalaki, pero sina Cyrus at Ryan lang naman pala ang dadalhin niya dito. Nawalan siya bigla ng gana kaya nag-cellphone na lang siya. Sina Ryan naman ay umupo na rin sa sofa. "Bay, nasan si Mitch? Di ba sumama siya?" Mahinang tanong ni Jade kay Lily pag upo niya. Pumunta lang siya sa tree.
Absent-minded na sagot ni Lily dahil busy siya sa paghahanap ng mga gwapong lalaki malapit sa kanya, gamit ang phone niya, dahil hindi pasado sa standards ng dataga ang dalawang binata. Maghahanap na lang siya ng iba para hindi naman masayang ang pagpunta niya dito sa bar. Sige, hintayin na lang natin siya. Babalik naman na, yun kaagad. Mahinang sabi ni Jade, pero kakatapos pa lang ng dalaga magsalita nang makita niya ang magandang babae na tumatakbo papunta sa kanila. Pabalik na si Mitch. Agad na tumayo si Jade para salubungin ang dalaga. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabalik na rin silang dalawa. Let me introduce you, this is Michelle Ortiz, ang pinakasikat na babae sa school namin. Masayang sigaw ni Jade nang tumigil sila sa harap ng lahat. Napatingin si Cyrus sa dalaga. Aaminin niya hamak na mas maganda itong Michelle na ito kaysa kina Jade at Lily. Siya yung tipo ng babae na pure at cold. Tingnan, mula ulo hanggang paa, one of the best. Talaga, nakasuot ngayon si Michelle ng black off-shoulder shirt at close-fitting skirt na mas naha-highlight ang kaseksihan niya at ng puting high-heeled shoes. Mitch, these three are my friends, Liam, Ryan, and Cyrus. Sunod na pagpapakilala ni Jade sa tatlong binata. Hello, mahinhin na bati ni Michelle. Hello din. Umiti si Liam sa dalaga. Pagkatapos ay sinabi niya, since kumpleto na tayo, huwag kayong maayang order. Anyway, si Cyrus naman ang magbabayad. Kaagad na napalingon si Lily kay Cyrus nang marinig niya ang sinabi ni Liam. Bakas ang gulat sa mga mata niya. Akala niya ordinaryong estudyante lang ang binata dahil sa gastusin niyang suot, pero siya pala ang magbabayad ng magagastos nila ngayon. Agad na nagbago ang pananaw ng dalaga sa binata. Siguro mayaman talaga siya pero low-key lang. Kung manamit, saglit siyang nag-alinlangan bago napagdesisyonan na lumipat ng posisyon at maupo sa tabi ng binata para kausapin ito. Pero bago pa man siya makatayo, biglang hinaila ni Liam si Michelle para umupo sa tabi ni Cyrus at nakangiting sinabi, Mitch, dito ka umupo. Natigilan saglit si Michelle pero hindi na siya lumipat pa ng upuan, kahit na mukhang gaskosan ang damit ni Cyrus. Guwapo naman siya, at isa pa siya ang nang-imbita sa kanila ngayon, meaning may pera siya kaya hindi na siya tumanggi pa. Sumimangot naman si Lily dahil sa nangyari, pero dahil nakakahiya kung yumengal pa siya, nanatili na lang siya sa kinauupuan niya. Siyempre, hindi magkukusa si Jade na sabihin ang totoong pagkakakilanlan ni Cyrus. Dahil alam niya rin ang ugali ni Michelle, alam niya na hindi nito magugustunan ang lalaki, so hindi na siya nagsalita pa sa ginagawang pangrereto ni Liam. Nang nakaupo na ang lahat, nagsimula na silang uminom at magkwentuhan. Kahit na mukhang snobber si Michelle, hindi siya mahiyain. Siya ang nagkusa na makipag-uusap kay Cyrus. Dahil ito ang unang pagkikita nila, natural lang na hindi kaagad magugustuhan ni Michelle si Cyrus. Pero maganda naman ang impression niya sa kanya kaya hindi malabong maging magkaibigan sila. Nang nakita ni Cyrus na masayang nakikipag-usap sa kanya ang dalaga, sinasabayan niya din ito dahil nakakahiya kung hindi niya siya papansinin. Habang nagkwekwentuhan silang dalawa, may isang grupo ang pumasok sa bar. Ang nangunguna sa grupo ay walang iba kundi si Kai, na makailang beses nang minamalas dahil kay Cyrus, habang sina Faye, Diana, Jenny, at ang iba pa. Ilang kaklase ay nakasunod sa kanya. Kabanata 47, Let's be friends first. Sa loob ng Sunset Bar, pinangunahan ni Kai ang grupo sa pagpasok sa bar, at dire-diretso na naglakad sa sofa area na may minimum consumption limit na 15,000 pesos. Pre, bakit parang pamilyar yung lalaking yun? Sa sandaling ito, napansin ni Marco Diaz na nakatayo sa tabi ni Kai si Cyrus sa hindi kalayuan. Hindi ba si Cyrus yun? Bakit siya nandito? Nagdududa na tanong ni Jenny nang makita niya ang tinutukoy ni Marco na lalaki na nakikipagkwentuhan sa isang babae. Kay, may pera pa ata siya para pumunta dito at talagang pareho lang din sa atin ang pwesto nila, ha? Ano bang nangyayari sa kanya nitong mga nakaraan? Parang ibang tao na siya. Pabulong na sabi ni Marco, habang nakangisi at nakatingin pa rin sa pwesto ni Cyrus. Nakaramdam ng inis si Kai nang marinig niya ang sinabi ng kasama. Nayangainala niya din ng mga kaklase niya dito sa Sunset Bar at umupo dito sa sofa area na may minimum consumption rate na 15,000 pesos para ipagmalaki niya sa kanila na may pera siya, tapos makikita niya na nandito din pala ang taong kinamumuhian niya. Isang malaking sampal sa ego ni Kai iyon. Napatitig din si Faye kay Michelle na nakikipag-usap kay Cyrus. Mas lamang sa kanya ang dalaga sa pananamit at itsura kaya hindi niya naiwasang makaramdam ng masama.
Ilang araw pa lang nang maghiwalay sila ni Cyrus. Tapos ang binata ay nagpunta sa bar at nakahanap ng mas maganda pa sa kanya. Ang eksenang ito ang pumukaw ng selos sa puso niya. Nililigawan niya siguro ang babaeng yan. Nagsalita bigla si Diana, "Bae, stop joking. Sino sa eskwelahan natin ang hindi nakakaalam kung sino nga ba talaga si Cyrus? Accept siguro kay Faye dito na dating bulag sino pang babae ang magkakagusto sa kanya." Masungit na sagot, ni Jenny na para bang nakalimutan na kaagad na. Niligtas sila ng binata kay Johnny dati. Napatingin na lang si Diana sa kinauupuan ng lalaking pinag-uusapan nila at hindi na nagsalita pa. After all, hindi niya sinabi sa kahit sino man ang pag-book nila ng motel room noon. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, feeling niya na hindi ganon kasimple si Cyrus tulad ng inaakala nila. Sa school siguro natin, wala. Pero kung hindi taga sa atin ang babaeng yan. Si Kai naman ngayon ang mabagal. Nagsalita, natigilan saglit ang lahat ng nakarinig sa sinabi niya pagkatapos ay bigla ring nakapag-react. Siguro nagpapanggap siyang mayaman kasi hindi siya kilala ng babae. Sabi agad ni Marco, "Hahaha, Kai couldn't help sneering, matagal na siyang naghahanap ng pagkakataon para mag-higanti sa kanya. Pero lahat ng iyon bigo. Ngayong may oportunidad na nagbukas sa kanya, palalampasin niya pa kaya iyon. Pre, gusto mo ba pumunta ako doon at pahiyain si Cyrus?" Excited na tanong ni Marco kay Kai. "Chill ka lang, maghintay muna tayo. Mas maganda kung papahiyain natin siya kung malapit na siyang magtagumpay." Sagot ni Kai pagkatapos ay nag-smirk. Ang lahat ng kasama niya ay tahimik na. Naintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa kabilang banda, matapos ng maikling pagkakakilala at nalaman ni Michelle na bukod sa pagiging gwapo ni Cyrus ay maganda din ang pag-uugali niya. One thing that stands out to her the most is the fact that he's not as glib-tongued as the other boys she met. This makes her feel that he's a reliable person and thus makes her good impression of him increase. Siyempre, hindi ibig sabihin noon ay may gusto na siya kagad sa binata. Ibig sabihin lang nito ay hindi siya resistant sa idea na makipag-usap sa kanya. During their conversation, Michelle always has a faint smile on her face. Currently, maganda din ang impresyon ni Cyrus sa dalaga. Hindi lang siya sigurado kung ganito pa rin ba ang pakikisama sa kanya ng babae kung sakaling malaman niya na mahirap lang siya. Sina Ryan at Liam naman ay masaya nang makita nila na nagkakasundo silang dalawa, pero si Jade ay hindi nasisiyahan. Unexpectedly, hindi nagpakita ng pandidiri si Michelle para kay Cyrus sa mga oras na ito. Dahil dito, nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ba ang katotohanan sa kanya pagbalik sa dorm nila. Kahit na ayaw ni Jade na malaman ng iba na may kilala siyang basurero. Ayaw niya namang maupo na lang sa isang gilid at manood habang niloloko ng isang dukha na tulad ni Cyrus ang kaibigan niya. "Balita ko hindi ka pa daw nagkaka-boyfriend, ah?" Nakangiting tanong ni Liam kay Michelle. Natigilan ang dalaga sa tanong niya bago niya mahinhin na sinabi, "Well, hindi ko pa nakikilala ang fee." So. Sa ganda mong yan, siguradong ang daming naniligaw sa'yo." Sagot naman ni Liam habang nakangiti pa rin. Tiningnan niyang mabuti si Michelle bago nagpatuloy. "Sobrang bait nitong best friend kong si Cyrus. Sakto kasi kakabreak lang nila ng girlfriend niya. Ano, pwede mo ba siyang bigyan ng chance?" "Ano ba yan, Liam? This is their first time meeting so hindi pa nila masyadong kilala ang isa't isa." "Anong chance ang sinasabi mo?" Nakakunot noo na sigaw ni Jade sa binata. Napasimangot na lang si Liam dahil sa ginawang pag-angal ng dalaga. Hindi niya inaasahan na ngayon pa talaga siya magrereklamo kung kailan naman maganda na ang takbo ng pag-uusap nila. "Sa tingin ko din, why don't we start as friends first?" Sabi ni Michelle pagkatapos niya mag-alinlangan ng ilang sandali. "May point ka, start muna kayo as friends." Nakangiti na nasagot ni Liam at saka pabirong tinulak si Cyrus. "O pre, ano pang hinihintay mo? Add muna si Mitch para may koneksyon na kayo." Kinuha ni Michelle ang cellphone niya sa branded niyang bag para i-add si Cyrus. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus bago niya nilabas ang cellphone niya. Well, maganda naman ang impresyon niya sa dalaga. Mas sexy at maganda ito kung ikukumpara kay Faye, although walang-wala siya sa maladyosa na si Margot. Pero dahil hindi naman interesado si Margot sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip pa na i-add sa WeChat si Michelle. Kapag na-add niya na ang dalaga, sa kanya sasabihin sa kanya na mahirap lang siya at titingnan kung ano ang magiging reaksyon niya. Kapag gusto pa ring makipag-usap sa kanya ng dalaga, then he won't mind making their relationship go further. Pero kung pandidirihan siya ng dalaga katulad ng iba, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa kanya. "Oh, who do we got here? Hindi ba't si Cyrus da?"
Pero bago pa man makuha ni Cyrus ang number ni Michelle, may isang dalaga na biglang lumapit sa kanila at sarkastikong nagsalita. Kabanata 48, totoo ang mga sinabi nila. Natigil si Cyrus sa gagawin niyang pag-add kay Michelle sa WeChat at napatingin kung saan nanggaling ang boses. Turns out, ang babaeng nagsalita ay walang iba kundi ang ex-girlfriend niya na si Faye. Nakatayo sa likuran niya sina Kate, Diana, Jenny, at ang iba pa nilang mga kaklase. Faye, bakit kayo nandito? Mabilis na naramdaman ni Liam na may masamang mangyayari kaya nilapitan niya ang mga bagong dating at malakas na nagtanong, bakit? Bawal ba kaming pumunta dito? Last heard, hindi naman pagmamayari ng pamilya niyo ang bar na ta, sagot ni Faye habang nakataas ang isang kilay. Ang buong bar hindi, pero booth namin to. Ayaw namin na nandito kayo kaya umalis na kayo. Alam ni Liam na may masamang balak si Faye kaya sila nandito kaya gusto niyang paalisin sila kaagad. Huwag ka namang ganyan pre, classmates naman tayo ditong lahat eh. Nakangising sagot naman ni Kai. Oo nga, kaya ba tinataboy mo na kami agad kasi nagigilty ka? Sigaw din ni Jenny. Nalilito naman sina Michelle, Jade, at Lilisa. Biglang pagsulpot ni na Faye. Iniisip nila kung ano ang relasyon ng mga bagong dating kina Liam. Bakit naman ako madyay guilty? Nakakunot noon na tanong ni Liam. Oo nga, may ginawa ba kami? Sunod na tanong pa ni Ryan. Si Cyrus naman ay tahimik lang na nakatingin kina Faye. The moment na nakita niya sila, alam niya na kaagad kung bakit sila nandito. Nag-guilty ka kasi natatakot ka na baka ilantad ko ang totoong pagkatao ni Cyrus, di ba? At malaman ng mga kasama niyo na nagsisinungaling lang kayo. Nakangisi na tuya ni Faye kay Liam. Pagkatapos ay nilapitan niya si Michelle, tiningnan ito mula ulo hanggang paa at nakangiting nagtanong. Hindi ka nag-aaral sa Laguna University, no? No. Pag-iling ni Michelle, hindi niya alam kung bakit tinanong siya ng dalaga. Sabi ko na nga ba eh. Natatawa na sabi ni Faye at nagpatuloy, then let me introduce myself first. I'm Faye Gomez, Cyrus' ex-girlfriend. Napalingon si Michelle kay Cyrus pagkatapos ng pagpapakilala ni Faye. Hindi naman siya ganoon nagulat. Kasi kakasabi lang ni Liam na kakahiwalay lang ni Cyrus. At ng gay friend niya, what can I do for you? Tanong ni Michelle nang binaling niya na ulit ang atensyon niya kay Faye. Wala naman. May gusto lang akong sabihin sa'yo about kay Cyrus. Nag-aalala lang kasi ako na baka ang isang magandang dalaga na tulad mo ay maloko ng isang tulad niya. Mabagal na sabi ni Faye. Faye, hindi kayo welcome dito kaya umalis na kayo. Narealize na ni Liam kung ano gustong gawin ng dalaga kaya mabilis na sumingit siya sa pag-uusap ng dalawang babae. Umalis. Why? Hindi pa ako tapos. Faye sneered. Then she turned to Cyrus and softly said, hindi kayo taga dito kaya siguro hindi nyo lubos na kilala si Cyrus. But I do. Kilala siya sa school namin bilang isang dukha. 2 years na since binili niya sa ukay ang damit niyang yan at hanggang ngayon ay hindi niya pa napapalitan. At isa pa, namumulot lang siya ng basura sa school. Kaya ko nga siya hiniwalayan, kasi napakahirap niya. Nanlalaki ang mga mata ni Michelle nang tingnan niya si Cyrus. Gulat na gulat siya at hindi makapaniwala. Although in her eyes, mukhang gastusin nga talaga ang suot na damit ng binata pero hindi sumagi sa isip niya na talagang nagtatrabaho siya bilang isang basurero. At kung iyon man talaga ang gawain niya, saan siya kumuha ng pera para manlibre sa kanila? Ang mas lalo pa na nabigla sa revelasyon na ito ay si Lily. Hindi niya lubos maisip na isang mahirap na lalaki lang pala ang binata. Bukod sa gulat, natutuwa din siya. Dahil hindi siya nagkusa na makipag-usap kay Cyrus dahil kung hindi, siya ang maloloko at hindi si Michelle. It doesn't matter if you still don't believe me. Kahit tanungin niyo pa ang kahit sinong estudyante sa school namin, malamang kilala nila si Cyrus. Pagpapatuloy pa ni Faye nang makita niyang wala man lang kibo si Michelle. I can testify to that. Ako din. Sa oras na ito, halos lahat ng tao sa bar ay mga estudyante ng Laguna University kaya nang marinig nila ang sinabi ni Faye, isa-isa silang tumayo at lumapit para tumstigo. Dahil sikat si Cyrus sa school nila, halos lahat ng mga estudyante ay kilala siya. Napatulala na lang sina Liam at Ryan. Wala na silang may rason pa dahil totoo naman ang lahat ng mga sinabi ni Faye. Totoo na walang pera si Cyrus at totoo rin na namumulot lang siya ng basura. Kung hindi ako nagkakamal, hindi sinabi ni Cyrus sa inyo to, tama ba at nagpapanggap pa siyang mayaman? Pagpapatuloy na tanong ni Faye habang nakatingin kay Michelle. Hindi siya nagpapanggap, gusto niya lang akong bilhan ng drinks. Pabulong na sagot naman ni Michelle habang kagat-kagat ang labi. Well, siguro may pambili pa siya ng drinks kasi. Kakapanalo niya lang ng 1 milyon sa loto noong nakaraang araw, nanunuya na sabi ni Faye. Oo nga, pagkatapos niyang manalo, niliber niya kaming lahat sa Grand Clear Hotel. Gusto niya atang
magpangap na mayaman. Pero ang totoo niyan para sa amin isa siyang malaking katatawanan kasi imbes na pambili niya ng bagong damit inimbitahan niya kaming kumain. Napakatanga lang. Sigaw ni Jenny. Si Diana naman pagkatapos niyang mag-alinlangan ay sumigaw din, isang agree. Gusto niya pa nga na mag-book kami ng motel kapalit ng 300,000 pesos and inaata siya tumitingin sa salamin. Akala niya talaga papatol ako sa kanya. Hindi kumibo si Cyrus dahil sa mga sinabi ni Kay at Jenny pero napalingon siya nang marinig niya ang mga sinabi ni Diana. Pero hindi niya pinabulaanan ang mga sinabi nila at walang emosyon na umupo lang sa pwesto niya. Dahil sa ginawa niyang pananahimik, lumalabas tuloy na hindi niya tinututulan ang mga sinabi ng 3 dalaga. Labis-labis naman na pagkapahiya ang nararamdaman ni Michelle ngayon. She has always been cold and aloof and never accepted the pursuit of any boys. Ngayong interesado siya ng unti kay Cyrus. Malalaman niya na ganitong tao pala ang binata. Kapag umabot sa school nila ang pangyayaring ito, malamang magiging laughing stock siya ng mga kaklase niya. Pagkalipas ng ilang sandaling pag-aalinlangan, naluluhan na tinanong ni Michelle si Cyrus, totoo ba ang mga sinabi nila? Walang kibo pa rin ang binata. I'm asking you, is what they said true? Napasigaw si Michelle dahil sa frustration. Pre, say something. Nag-aalala na sigaw ni Liam. Huminga ng malalim si Cyrus pagkatapos ay walang ekspresyon na nagsalita, oo, totoo ang mga sinabi nila. Kabanata 49, my fiancé is Margo Suarez. Mas lalo pang nagulat si Michelle nang marinig niya ang kumpirmasyon ni Cyrus. Hindi siya makapaniwala. Hindi na din maipinta ang mukha ni Jade sa mga sandaling ito dahil hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa kaibigan. Well, since umami na mismo si Cyrus, hindi na ako magsasalita pa ng kung ano-ano. Kayo na ang baalang mag-usap. Faye arrogantly smirked at Cyrus then turned around and left without much prompting. Papanoorin na lang niya ang kahihiyan ng binata sa harap ng babaeng natitipuhan niya. Ganitong uri ng revenge ang gustong-gusto niyang mangyari. Galit na galit si Michelle habang nakatingin sa lalaki sa harap niya. Pagkatapos ng ilang segundong pananahimik, kinagat niya ang kanyang mga labi at nagsalita sa mahinang boses, people like you are disgusting. Wala kang pera pero nagpapanggap ka na. Mayaman. Can't you just pick up garbage? Honestly, hindi sumagot si Cyrus. Originally, ang plano niya ay sabihin sa dalaga ang totoo pagkatapos niya siyang i-add sa WeChat at tignan kung ano ang magiging reaksyon niya. Pero, ngayon hindi niya na kailangang gawin iyon dahil tinulungan na siya ni Faye. Buwiset talaga mura ni Michelle pagkatapos ay hinablot niya ang bag niya at aktong aalis na. Mitch, saan ka pupunta? Don't go. It's not what you think, agad na pinigilan ni Jade ang dalaga. Jade, matagal na tayong magkakilala, hindi mo pa rin ba alam kung ano ang ugali ko? Okay lang sana na ipakilala mo sa akin ang isang basurero, pero ang malala pa pati ikaw ay tinulungan siyang magsinungaling. Our friendship is now over. Malamig na tubo ni Michelle at saka lumabas na ng bar. They really gone too far. Kung isang ordinaryong lalaki na lang sana ang ipinakilala mo kay Mitch. Pero hindi, itong si Cyrus pa talaga. Nahihiling-iling na sabi ni Lily at bamantong hininga. Pagkatapos niyang magsalita, sinundan niya si Michelle palabas ng bar. Ang grupo naman ni Faye na nanunood sa hindi kalayuan ay hindi napigilan mapangiti ng matagumpay. Pagkatapos ay nagsimula na silang uminom at magdiwang. Labis-labis naman ang pagkalito ni Cyrus habang nakatingin sa ngiti ni Faye. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lang siya pahiyain ng dalaga kong. Saan man siya magpunta gayong hiwalay naman na sila. Wala naman siyang ginawa para ikagalit niya dahil minahal at inalagaan niya naman siya noong sila. Told you so, Liam, okay. Hindi talaga papayag si Michelle na makipagrelasyon sa basurerong ta. Ikaw lang ta ang matigas ang ulo at nagpupumilit. Satisfied ka na ba? Inis na sigaw ni Jade. Napaupo na lang si Liam sa sofa, hindi alam kung ano ang isasagot. Paano niya maiisip na magiging ganito ang mangyayari at ikaw, you're just a stinky loser, why are you pretending to be rich when you, hooking up with girls? Ano ba yung mga pumapasok sa isip mo? Kay Cyrus naman ibinaling ni Jade ang kanyang inis ngayon. Ayaw kong pumunta dito pero nagpumilit ka. Walang ekspresyong sagot naman ni Cyrus. Natamimi si Jade sa sagot ng binata. Sa huli, napamura na lang siya ng mahina, huwag na huwag kong makikita yung pagmumukha mo sa susunod kundi. Buweset talaga. Pagkasabi niya nito, tumalikod na siya at nagdadabog na lumabas. Naiiwan na lang na nakaupo sa sofa ang 3 binata. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nilapitan ni Ryan si Cyrus at nakangiting sinabi, pre, huwag mo nang isipin ang nangyari. Babae lang yan. Mag-isip na lang tayo ng ibang plano. Kung gusto mo,
Ako naman ang magpapakilala sa'yo ng mas maganda pa kay Michelle. Oo nga, pre. Pasensya na talaga. Hindi ko talaga naisip na magiging ganito ang mangyayari. Kung alam ko lang, hindi ko na sana pinapante yung mga yon. Dito, mabilis naman na sabi ni Liam. Sina Faye at Diana talaga ang may kasalanan nito eh. Bakit ganyan ang mga ugali nila? Parang mga walang pinagsamahan Nanggagalaiti sa galit na sabi ni Ryan habang tinitignan ng masama sina Faye. Ang totoo niyan, hindi niyo na kailangan pang magpakilala ng mga babae sa akin. May fiancé na ako, sabi ni Cyrus na ikinabigla ng dalawang kaibigan. Ha, may fiancé ka? Hindi makapaniwalang sigaw ni Liam. Oo, tumango ng bahagya si Cyrus. Totoo, anong pangalan? Taga-school natin. Curious na tanong naman ni Ryan. Margo Suarez ang pangalan niya. Walang nagawa si Cyrus kundi sabihin ang totoo tungkol sa engagement nila ni Margo para tumigil na ang dalawa niyang kaibigan kakareto ng mga babae sa kanya. Margo Suarez. Napanganga na lang sa gulat si Ryan pagkarinig niya. Ganon din ang naging reaksyon ni Liam na nasa tabi niya. Kilala niyo siya? Tanong ni Cyrus nang makita niya ang naging reaksyon ng mga kaibigan niya. Alam ko ang pangalan ng anak ng chairman ng Suarez Group ay Margo Suarez Hindi ko lang sure kung same lang na tao ang pinag-uusapan nating dalawa. Nag-aalinlangan na sagot ni Liam. Pre, nababaliw ka na ba? Kung yun talaga ang fiancé ni Cyrus, sa tingin mo ba sasama pa siya sa atin? Dito uminom. Magkapangalan lang siguro. Mabilis naman natutol ni Ryan. Tama. Magkapareho lang talaga siguro. Napangiwi na lang si Liam at hindi na nagsalita pa. Maladyosa ang ganda niya, napaka-sexy, at ang ganda ng family background. Siguradong napakaraming lalaki ang nagkakandara pa para ligawan siya. So paano siya magiging fiancé ni Cyrus? Inisip na lang ni Liam na nagkataon lang na pareho sila ng pangalan. Gago pre, may fiancé ka na pala, hindi ka man lang nagsasabi. Inakbayan ni Liam ang kaibigan at nakangiti na inasar ito. Oo nga, kung sinabi mo lang sa amin kanina, hindi na sana kami nag-abala pa. Sabi din ni Ryan, kukuha na din kami ng marriage license sa susunod na araw. Sabi pa ni Cyrus sa mahinang boses. Haha, kung may chance sa susunod, pakilala mo kami sa fiancé mo, masayang sabi ni Liam. Sige, tumango na lang si Cyrus at hindi na nagpaliwanag. Sa sandaling ito, ang lahat ng napag-usapan ng magkakaibigan ay narinig ni Faye. Lahat sila ay nalilito nang malaman nila na may fiancé si Cyrus. Sinong bulag ang magpapakasal sa kanya? Hindi makapaniwalang bulong ni Diana. Nako, maniwala ka naman dyan. Gawa-gawa niya lang siguro yan. Hindi nga siya makahanap ng girlfriend. Nakasimangot naman na sagot ni Jenny. Nagmamayabang nga lang talaga yan. Tumatango-tango na sabi din ni Faye. Alam mo, simula nung makipaghiwalay ka sa kanya, unti-unting nagbago ang ugali niya. Natututo na siyang magyabang, I think hindi ka pa rin niya kayang pakawalan. Bulong ni Diana kay Faye. So what? Napakatanga ko noong pumayag akong makipagrelasyon sa kanya. Buti na nga lang at natauhan na ako ngayon, Mas better naman ang hobby ko kesa sa kanya Bukod sa pagiging mayaman, napaka-considerate din niya. Habang nagsasalita, niyakap niya ang braso ni Kai, na para bang nagyayabang. Ang tatlong binata naman ay nag-uusap lang nang napansin nilang matagal na silang umiinom. Napagdesisyonan na nilang umuwi, pero pagkatayo pa lang ni Cyrus, biglang tumunog ang cellphone niya. Saglit siyang natigilan bago niya dali-daling kinuha ang cellphone at tiningnan kung sino ang tumatawag. Pagkakita niya ng caller ID, nalaman niya na si Margo pala ang tumatawag sa kanya. Kabanata 50, pagnanakaw ng pera. Pagkatapos nilang magkita sa Jack's Restaurant noong nakaraang araw, nagpalitan sina Cyrus at Margox ng cellphone numbers pero hindi kailanman tumawag ang dalaga sa binata. Sa sandaling ito, nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa pangalan ni Margox sa screen ng cellphone niya. Hindi niya maintindihan kung bakit tumatawag sa kanya ang dalaga ng ganitong oras. Nang makita ni Liam kung sino ang tumatawag kay Cyrus, napangisi siya, "O pre, tumatawag fiancé mo." Bakit di mo sinasagot? Oo nga, sagutin mo na dali. Sunod pa ni Ryan. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus bago niya pinindot ang accept button at mahinang sinabi, "Hello. Nasaan ka?" Malamig na paunang bungad ni Margox sa kabilang linya. "Nasa Sunset Bar, bakit?" Sagot naman ni Cyrus. Pagkatapos niyang magulat, "Intayin mo ako dyan, pupuntahan kita." Malumanay na sagot ng dalaga pagkatapos ay in-end niya na ang tawag bago pa man makapagtanong si Cyrus kung bakit. Wala na lang nagawa ang binata kundi ibulsa ang cellphone niya. "O pre, anong sabi?" Curious na tanong ni Liam. "Wala, tero na." Mahinahon na sagot ni Cyrus, wala siyang balak na ipaalam sa kanila ang totoo niyang pagkakakilanlan. Kaya hindi niya sinabi na pupuntahan siya ni Margox ngayon.
Kapag kasi nalaman nila, siguradong magpupumilit silang maghintay dito para makita nila kung sino nga ba talaga ang fiancé niya. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag kung sakaling malaman nina Liam at Ryan kung sino nga ba talaga si Margox. Kaya plano niyang umalis muna at bumalik na lang kapag nakauwi na sina Liam. Napansin siguro nina Ryan na nag-iba ang templada ng mukha ni Cyrus kaya hindi na sila nang usisa pa. Sumunod na lang sila sa kanya palabas ng bar. Pagkalipas lang ng ilang minuto, kumiwalay na si Cyrus sa mga kaibigan niya pagdating nila sa tapat ng school gate. Nang pumasok na sina Ryan sa loob, dali-dali siyang bumalik ulit sa bar para hintayin si Margox. Halos 10 minuto siyang naghintay bago may isang taxi ang huminto sa tapat ng bar. Pero imbes na si Margox ang bumaba ng taxi, si Monica ang nakita niyang lumabas. Nakasuot siya ngayon ng pink na dress at high heels. Ang fashionable niya tingnan sa suot niya kaya madami din ang nakapansin sa kanya pagbaba niya. Pagbaba niya ng taxi, pinasadahan ng tingin ni Monica ang harap ng bar. Nang mahanap niya na si Cyrus, may pandidiri na sumilay sa kanyang mga mata bago siya naglakad palapit sa binata. Akala ko ba ang pinsan mo ang pupunta dito? Bakit ikaw ang nandito? Tanong ni Cyrus nang makalapit na si Monica sa kanya. Akala mo ba gusto din kitang makita? Masungit na sagot ng dalaga bago siya nagpatuloy. Busy siya ngayon kaya ako na lang ang pinapunta niya dito. Pinabibigay niya sa akin ang allowance mo. Allowance? Nagtataka na tanong ni Cyrus. Hindi ba sabi ng pinsan ko na bibigyan kanya ng 80,000 monthly allowance? Well, this is 800,000 pesos. Allowance mo na to for 10 months. Paliwanag ni Monica at saka inabot ang makapal na Manila envelope na dala niya kay Cyrus. Naalala bigla ni Cyrus ang kasunduan nila ni Margox. Inabot niya ang envelope kaso sinadya ata ng dalaga na bitawan ito bago niya pa man ito tuluyang mahawakan. Pak! Ang sobra ay direktang nahulog sa lupa. Nagulat si Cyrus nang mahulog ang sobra pero hindi siya umimik. Dahan-dahan lang siyang yumuko para pulutin ito. Mas lalo pang naging mapagmataas ang ekspresyon ni Monica nang makita niya ang ginawang ito ng binata. She sneered. Lalaki ka pa ba talaga? Hindi ka na nahiya? Talagang ang lakas ng loob mong parahan ang pinsan ko. You're really the most useless man I've ever seen. E ano naman sa'yo kung manghingi ako ng pera sa kanya? Fiancé ko ang pinsan mo at magiging asawa ko na rin kaya natural lang yun. Kalmadong sagot naman ni Cyrus pagkatapos ay binuksan niya ang sobra at binilang ang laman nito sa harap mismo ng dalaga. Ew! Natamimi na lang si Monica sa naging sagot ng binata. No wonder pinagtatawanan ka ng lahat ng mga estudyante sa school niyo. And no wonder din na nakipaghiwalay sa'yo ang ex-girlfriend mo. Kakaiba ka talaga, nakakaya mong umasa sa iba nang hindi man lang nahihiya. How can there be a man like you in this world? Walang pasubali na bulalas ni Monica. A man like me. Biglang tumaas ang kilay ni Cyrus. That's right. A man like you are disgusting. Mabilis na sagot ng dalaga. Haha. Umisi ng bahagya si Cyrus bago niya biglang tinapon ang laman ng sobra sa ere. Swish. Sa isang iglap lang parang umuulan ng tig-1,000 piso sa pwesto nila. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Hindi makapaniwalang hiyaw ni Monica habang pinagmamasdan ng mga lumilipad na pera. Ulutin mo ngayon yan at ibigay sa akin. Expressionless na utos ni Cyrus. Ikaw ang nagtapon yan so bakit ako ang pupulot? Just tell me if you want it or not. Naturally, hindi susundin ni Monica ang utos ni Cyrus. Ayaw mo talaga. Bahagyang ngumiti si Cyrus bago nagpatuloy. Then sabihin mo sa pinsan mo na hindi ko pa nakukuha ang allowance ko. Kapag hindi ko pa natatanggap ang pera within 3 days mawawala ng visa ang pinag-usapan namin. She must be my wife in every sense of the word. Ew. Bago pa man makapagprotesta si Monica, umalis na kagad si Cyrus. Hindi na ngayon mapakali si Monica. Ang task niya ngayon ay ibigay kay Cyrus ang pera pero dahil hindi ito tinanggap ng binata at itinapon niya ito sa ere. Kailangan niyang palitan yung kulang para buong amount ang maibigay niya sa loob ng 3 araw. Although mayaman naman ang pamilya nila, isa pa rin siyang estudyante ngayon kaya malaking amount pa rin para sa kanya ang 800,000 pesos. Cyrus, you bastard! Nagngingit-ngit sa galit na sigaw ni Monica. Pagkatapos ay yumuko na siya para magsimulang pulutin ang mga pera. Ngunit sa kasamaang palad, nakita ng mga tao sa bar ang mga nakakalat na pera kaya dali-dali silang lumabas para pulutin ito. Stop! Stop! Pera ko yan! Huwag niyong nakawin! Natataranta na hiyaw ng dalaga nang sumugod ang mga tao. Pero parang hindi ata nila ito narinig at nagpatuloy lang sa pag-aagawan ng pera. Kahit sina Faye, Diana, Jenny, at ang iba pa ay nagkukumahog din sa pagpulot. Ang kaninang mayabang na si Monica ay walang choice kundi makiagaw na rin ng pera sa lupa.
Wala na siyang pakialam kung mawalan man siya ng poise o masira ang damit niya. Napangiti na lang si Cyrus habang pinapanood ang eksenang ito sa hindi kalayuan. Maya-maya lang ay pumara na siya ng taxi bandang 10:00 na ng gabi. Tahimik na umuwi si Cyrus sa tinitirhan niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa nangyari kay Michelle o dahil sa mga sinabi ni Monica kanina kung bakit nawalan siya ng mood ngayon. Absent-minded na umakyat siya ng hagdan papunta sa kwarto niya. Nang papasok na sana siya, sa kanya lang napansin na bukas ang pinto ng apartment ni Roxanne. Nakita niya na masayang nakikipagkwentuhan ang dalaga sa isang gwapong lalaki. Nang makita niya ang hitsura ng binata, natigilan siya.